Okay? So kapag nababasa nyo ang salitang dole, ano ang ibig sabihin ng dole? Sino nakakaalam? What is the meaning of dole? Dole. Department of... Kasi our topic is lakas paggawa. About workforce. Department of Labor. Environment. Employment. Tandaan nyo, lakas paggawa. Department of Labor and Employment. Hindi ko na lalagyan na A, B. Basta alam nyo yung ibig sabihin yan, ha? Kasi yun ang makikita nyo dito sa choices. Maliwanag? Okay. Kapag sinasabing job mismatch, anong ibig sabihin? Or tandaan nyo to, ha? Itong Department of, karagdagan dito, you don't have to write. Tatandaan nyo lang yung sinabi ko. Itong dole na to, ito sa Tagalog ito, kagawaran, department. Kagawaran sa paggawa, Department of Labor and Employment at empleyo. Okay? Isa sa mga kagawaran, marami kasing departments ang meron sa ating pamahalaan. Itong dole, isa lang siya doon sa mga departments. Okay. Ito ay under sa executive body. Okay, ang executive from the president, sila yan dyan sa mga executive. Okay. Eksekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na may mandato, may batas, or meron silang task na gumawa ng mga patakaran, magpatupad ng mga programa at serbisyo at magsilbi bilang sangay ng koordinasyon ng polisiya sa larangan ng paggawa at empleyo. Okay, ito yung work at syempre yung mga empleyado. So, dole yun na, tandaan na. Okay, next. Job mismatch. Ano nga ba ang ibig sabihin ng job mismatch? Ito ay tumutukoy, tandaan nyo yan ha, sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang individual, ang isang tao, ay may trabaho ngunit hindi akma, hindi siya match doon sa kanyang kakayahan o doon sa kanyang pinag-aralan. Maliwanag. Meaning to say, for example, nag-graduate siya bilang teacher, gaobra siya bilang nurse. So, hindi yun match yung natapos niya or tinapusan niya doon sa ginagawa niya. Do you understand? Okay. Next. Mura, cheap, at flexible labor. Anong ibig sabihin ng mura, cheap, or flexible labor? Ito ay paraan, pamate, ng mga kapitalista upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Pag sinabing mura, ito yung ang mga target nito, yung mga taong walang trabaho na willing tumanggap para lang, 'di ba? May mga tao pag walang-wala, laman tiyan din 'yan, 'di ba? At least merong kikitain. Do you understand? So parang at ang gagawin ng mga tag-iya or yung gapaobra, sila yung masusunod o kailangan tapuson mo ni sa 3 adlaw lang ha. Kasi nagtitipid siya para hindi siya makapagpasweldo. Since ikaw wala kang choice, wala kang obra. Siyempre, pera din yun. Kikita ka rin. Nagets niyo ako, class? Gagawin mo yun, overtimean mo yun para matapos mo yun. So, that is a problem. Bakit? Kasi, hindi ka mariregular. I mean, mayuman kung may ara, mayuman kung wala. Do you understand? So, ganun yung class. So, ang kumikita dito or nakikinabang dito, yung may-ari. Hindi yung tao. Okay, next. Global standard sa paggawa. Anong ibig sabihin ng global standard sa paggawa? Okay. Pag sinabing global standard sa paggawa, tumutukoy ito sa mga pamantayan, standard, basis, pamantayan ng kalidad, quality, at kahusayan sa paggawa na sinusunod sa buong mundo. Global, malawak, buong mundo. Standard sa paggawa. Meron tayong sinusunod na standard. Halimbawa, nanliligaw ka, gwapo ka, ang standard mo mataas. So, dapat ganito ang magiging jowa ko. Di ba may ganon? Meron kang pamantayan. So, dito sa global standard sa paggawa,
dapat akma. Kumbaga sa United States, ganito yung kanilang standard, dapat ganun din dito sa atin. Para, kumbaga, pasado kahit saang sulok ng mundo. Hindi pwedeng, di na tayo gayain sila, bayaan mo na sila, mayaman yan sila eh. Okay na ni, hindi na pwede. Okay. And then, upang matiyak ang pareho at maaasahang kalidad ng mga produkto o serbisyong inaalok. Actually, merong nakikita ko niyan, magbakal ka online or kahit saan. Meron yan. Sino nakakita niyan na sa likod ng binili nyo? Sino nakakita ng bumili ng it's either online or whatever na pag tinalikod nyo, merong nakatatak, may oblong doon na nakalagay QC Pass. Meron ka mo nakakita? Na pumasa siya doon sa kumbaga, meron yung nag-check. Anong tawag yan? Quality controller. Tapos, meaning to say, quality control, passed yun, nakapasa. Sino nakakita? Basta meron yan sa mga solar lights, anong binibili nyo, sa likod yan, meron yan. Pag may QC, tapos pass, ibig sabihin, nakapasa yung standard ng produkto na yan, doon sa, yung mga nagtanaw kung makapasa nga ba o hindi. Do you understand? Eh, kaso lang yung iba, hinaano nila, I don't know. Kaya yung iba, bakit nakapasa ni? Tapos 2 araw lang ginamit, guba na. Merong ganon. Kasi may mga palusot na. Hindi na pwede sa Japan. Hindi na pwede sa US. Bakit? Napaka-strict. Yung kanilang batas ay may sinasabing may unto. Na kapag nilabag mo, priso ka. Magmumulta ka. Tingnan niyo yung mga DVD dito sa Pilipinas. Kung pupunta kayo sa Manila, I don't know kung up to now, pupunta ka lang sa Quiapo, sa Divisoria, ang daming mga pirata nga DVD. Yung mga hindi pa naipalalabas sa ibang bansa, sa mga sinihan doon, pinalabas na dire. Kasi nga, syempre black market yun eh. Yan ang problema sa atin. Kasi nga, walang, kumbaga, siguro may unto, pero not so, parang di kagaya nung sa kanila ganun ka-strict. Kaya marami pa rin gumagawa ng eksena dito sa atin. Sa kanila, takot silang lumabag. Bawal nga yung mayroong mga bansa na nakikita, na didetect ng kanilang mga, kaya may mga traffic lights sila doon, may mga detector yun. Kung nag-overspeed ka, wala mga police, pero magugulat ka lang kinabukasan. May police na magkanto sa inyo, manukot na. O kaya, pupunta ka na lang doon sa korte at depensahan mo yung sarili mo or else mamalayran ka. Diri sa atin, walang ganun. Kaya marami tuloy nagkalamatay. Wala silang pakialam. That is the problem. Okay, next. Employment pillar. Tandaan nyo yan ha, ang employment pillar, pwede nyo pa rin, kapag na-upload ko rin, pwede nyo pa rin panoorin ha. Ang employment pillar ay ang haligi na may pagtiyak sa kaunlaran ng isang manggagawa sa larangan ng paggawa. Employment pillar, nakaano ni siya class doon sa, kumbaga may kinalaman siya doon sa ubra niya. Dito kailangan makita ang kaunlaran niya sa skills, pakikisalamuha sa iba pang manggagawa at iba pang aspeto na makakatulong sa kanyang pag-unlad. So there is employment pillar. For example, ito, gin-hire ko ni si Cardel. So mag-undergo siya ng mga training and seminars para makita ko. Tapos meron pa yan mga kumpanya na may mga team building pa yan. Kaya para makita ko kung si Cardel ba marunong makisama sa kanyang kapwa manggagawa. Yun kumbaga, maliban doon sa skills niya, mas madadagdagan yung kaalaman niya at pakikipagkasundo niya sa iba pang manggagawa para maging smooth yung trabaho. Employment pillar yan. Pag sinabing pillar, ito yung pundasyon. For example, balay. Ang balay, may pundasyon, wala. Anong tawag nito? O parang pundasyon din yan, di ba? Tama ba? Ang haligi ba, pundasyon? Tama, di ba? Pillar na, di ba? Okay. Kasi babagsak yan without the pillar, tama? Okay, ganun yung class. So, lagi nyo tatandaan, kapag employment pillar, so ito ay ginagawa ng kumpanya para sa ikabubuti ng kanyang manggagawa. Okay. Next. Sektor ng industriya. So ano naman yung sektor ng industriya? Ito ang sektor
or ang sektor na ito ay umaalalay sa buong yugto ng produksyon. Ang pangunahing layunin ng sektor na ito ay maiproseso ang mga hilaw na materyales upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng tao. So, industry, kasama na dito yung mga pabrika. Ano bang ginagawa sa pabrika? Factory. For example, factory ng sardinas. Ano ginagawa sa factory ng sardinas? And then, syempre, merong tagagawa ng isda. Naintindihan nyo, may tagagawa ng lata. Meron na yan mga ganon. May operator lang na para makabuo ng isang buo. Meron pa yan, di ba? Sino nakakita? Di ba may mga video niyan? Na pag nandyan na, naisunod na sa lata, may tagatakip. Di ba may machine na ganon, tatakip. Pag sunod naman na proseso, maglalagyan ng label niya, mega sardines. Tama? And then, finished product na. May tagapak na. Ilalagay niya sa karton. Tapos, goods na. Pwede na itong ready for consumption na yun. Okay. Industrials. Ang gumagawa nun ay sektor ng industriya. Tandaan nyo yan sektor ng industriya. From raw materials to finished product. Okay, next. Sektor ng serbisyo. Ano ang sektor ng serbisyo, class? Ang sektor na ito ay umaalalay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob at labas ng bansa. Meaning to say, sila yung magiging operator doon sa mga factories. Sila yung gumagawa. Nagigets nyo? Kasi baliwala yung machine kung walang magpipipindot dyan. Tama? Walang magkukuha ng mga isda. Walang maglilinis nun. May mga ganon yan Bagamat may mga machine na, kailangan pa rin ng tao. Tapos, ang mga tao din, sektor dito sa serbisyo, sila yung magbaligya. Magbaligya doon sa finished product. Sila yung gaobra doon sa mga pabrika. Service. Maliwanag? Kapag pinag-uusapan dito trabaho, yun yung serbisyo. Service mismo ng tao. Okay. So, sa mga obra yung class. Pag sinabing industriya, tumutukoy sa mga pabrika or yung mga pagawaan, manufacturing, dun sa mga itong manufacturing services, it refers to people na nagre-render ng service. Yung pagmamanufaktura or yung paggawa, factory yun. Okay? Next. Sektor ng agrikultura. Ano ang sektor ng agrikultura? Agriculture. Yun yung tandaan nyo agriculture. Ang sektor na ito ay tumutukoy sa paglinang at pagpaparami ng halaman. May kinalaman sa lupa, sa paghahayupan, di ba yung mga poultry, anong patawag yan? Yung mga pagpaparami ng mga herd raising, mga ganyan, mga baka, kabayo, kandeng, kung ano-ano pa na. Tapos yung mga, pati na rin sa mga pangingisda, kagubatan, yan ay under ng agricultural sector or sektor ng agrikultura. Tandaan na? Okay. Next. Subcontracting scheme. Ano nga ba ang subcontracting scheme? Tumutukoy ito sa kaayusan sa paggawa kung saan ang pangunahing kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual o tinatawag na subcontractor o panggawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. Meron itong mga kontrata. Actually, in-explain ko doon, nagturo ako nito, di ba, sa live. Or, I don't know, sa live ba yun? Yung skemang subcontracting. Kung saan, for example, I am the owner, kukuha ako ng mga subcontractor, subcon, sila ang bahala ng mangita ng mga laborer, mga skilled worker, tapos bibigyan ko sila ng, for example, 2 years, kailangan matapos yung building na ito. Nagets mo? Imbis na ako yung magproblema kung sino ang paubrahon ko sila na ngayon ang magproblema. Sila na yung mag-budget, kaya binibiding yan. Itong subcon na to, mura lang maningil. Kaso lang, yung prenisenta naman niya na mga materyales sa akin, mga, kumbaga, substandard. Hindi tatagal. Yung ganon. So, diri na lang, diri ko, medyo may kamahalan, pero maganda yung prenisenta ng mga produkto. Standard talaga, pasok sa global standard.
Aray namang isa, sobrang mahal naman, pero the same lang naman, standard nga siya, pero sobrang mahal. So, etong ikalawang bidder ang kukunin kong subcon. Pwedeng ganun yon. Yun yung eskemang subcontracting. Para, kung ako maraming pera, di ko yung hindi na ko yung magproblema. Meron lang ako pipiliing agency, pupapangingita ako, o sinong magaling dito. Kamu nang bahala sa civil, sa mechanical, sa electrical. Do you understand? Kumbaga, ako, ano lang ako ng money. Meron na, kamu nang bahala kung pila ang magagastos tanan. Kumbaga, kailangan tapusin nyo lang yan in 2 years or else magpe-penalty kayo sa akin. Ganon. Okay? Next. Saan na ta? Yun yung skemang subcontracting class. Nauso lang yan simula nung may globalization sa paggawa. Contractualization. Ano nga ba ang contractualization? Okay. Ang contractualization ay sistema na kung saan ang mga manggagawa ay may kasunduan sa kumpanya na ang panahon ng kanilang pagtatrabaho ay nakabatay sa kontrata at natatapos sa isang takdang panahon. Itong contractualization, ito ay tinututulan dati. Kaya nga, dati sinikap ni President Duterte na maalis yung contractualization. Pero hindi yun nangyayari kasi nga syempre, paano kung mag-back out yung mga negosyante? Lalong mawawala ng obra ang mga tao. Yung sabi lang, hindi na lang kami magpatindog ng ano din, lang kami magnegosyo doon sa bansa nyo. Imbis nga magkaroon ng trabaho, the problem with contractualization naman, may trabaho ka nga, pero sa 5 hanggang 6 na buwan, tapos ka na. Iba naman ang bibigyan ng tsansa. Yun ang kagandahan sa contractualization. Mabibigyan ng tsansa yung iba. Kasi kung regular ka, hanggat hindi ka namamatay, hanggang ganyan, dyan ka na lang forever. So si Bidaha, wala na siyang tsansa na pumalit sa'yo. Do you understand? Ganun yon. Pero kung contractual, sabi ni Bidaha, kailan ka matatapos dyan ladrillo? 6 months? Okay, maghahanda siya ng requirements niya, mag-apply siya. Do you understand? Okay. Pero kung iisipin natin talaga, nakakaawa yung mga contractual ang obra. Merong mga contractual na free ka mag-renew. Pero kadalasan sa mga contractual, kagaya ng mga Jollibee, ay yung mga nasa Jollibee, nasa Chowking, at marami pang iba, talagang nag-e-endo sila. Meaning to say, after 6 months or 5 months, tapos sila pag hanggat hindi sila nare-regular. Do you understand? So, kapag ikaw ay contractual, walang babayaran yung, for example, ikaw under ka ng Jollibee, hindi ka na permanent, hindi ka na regular, wala akong babayaran sa'yo bilang may-ari. Kasi, kumbaga di ka naman umabot na 1 taon eh. Naintindihan mo ako? So, sinong lugi? Ako o ikaw? Ikaw. Pasalamat ka lang, hinire kita. Ganun yon, okay. Alagay naman magdinegosyo sila para kumita ang mga workers. Siyempre, nagdinegosyo ang tao para kumita sila. So, sarili mo na nila, kaya suntok sa buwan. When you say suntok sa buwan, parang pangarap lang, yung mapapasunod mo, yung mga may-ari. Natural, ano yan, magdinegosyo ako, tapos wala akong kikitain, pupunta sa'yo, doon kagaga sa akin. Nagets niya ako? Diba? Pero wala. Kaya mahirap maging tama. Kasi wala ka choice. Shongs. Anong sabi mo? Hindi, may answer ka. Anong in-answer niya, Bidaha? Mahirap maging maganda. At least may ganda. Bahala na kung contractual ka. Okay, next. Mababang pasahod. Alam niyo naman siguro kung anong mababang pasahod. Abaw! Hindi niyo gini alam? Tinutukoy nito ang pagbibigay ng pasahod sa mga manggagawa nang hindi man lamang sapat bilang pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Nagiging mababa lang ang halaga ng pera kung hindi ito enough na masustenir ang ating pangangailangan sa araw-araw. Pero, di ba? Pero kita bala, class? Okay na sa atin kahit 300 a day. Diri sa probinsya. Di ba? Kasi namumuhay tayo nang naaayon lang sa pila ang kinita mo. Ganyan yata, I don't know, pila ang sweldo dyan sa mga Novo, mga Penny. Baka nga 200 plus lang yan eh. Pero they are not complaining, they are happy kasi at least katrabaho sila. Bakit? Kung ang kinikita mo ay 250 a day, alam nga naman gagastos ka ng 500 a day, sunga ka.
So, mamuhay ka nang naaayon sa kinikita mo. Ang kagandahan kasi, kung gamay ang sweldo, hindi na iya mangutang. Kaya, buo yung sweldo nila. Tuod na. Di ba? Pero kung medyo malaki ang sweldo niyan, mangungutang yan dahil malakas ang loob niyang mangutang. Hanggang sa, hindi na lang niya namalayan, punong-puno na pala siya ng kautangan. Gets? Bakit kaya ganun ang tao? No? Siyempre, gasalig, di ba? Ay, okay lang, sige, uutang pa ako para malaki-laki pang sweldo ko eh. Kaya nga, di ba, sa mga teachers, sasabihin, loan doon, loan dito, loan doon. Kasi nga, ay, meron pa akong net pay na 10,000. Kaya pa, mangungutang pa ako. Para, kailangan lang naman 5,000 ang hindi mababawas eh. At least ang sweldo ng teacher, 5,000 na lang kasi ando na, napupunta na sa utang. Malakas ang loob ng mga teachers because kabalo sila nga, mababayaran nila. But the problem is, yung 5,000, pagkakasya naman nila ngayon, pierde pa sila sa katulong. At least yung katulong, libre tanan. Kaya teacher, magsakay ka pa, mabakal ka pa, may alamutan pa, may balon pa ng anak. Do you understand? Kaya kung pila ang sweldo mo, pagkasya nyo na lang, huwag kang gaga. Okay? Di ba? Kung wala kang, ang pera mo lang ay 25 pesos para sa hapunan, kung may kanon ka man da, bakal ka lang Chicken Joy, 20. Inuman mo na lang na maraming tubig. Okay? Next. Pandemyang COVID-19. Alam niyo naman siguro na eh. O ano yung pandemyang COVID-19? Ito ay uri ng sakit na nakahahawa, pamati, at pangmalawakan ang when you say pandemya, ito ay pangmalawakan. Hindi lamang ito sa isang bansa lang or isang lugar lang. Epidemya 'yon, di ba? Ito'y pandemic, global. Lubos itong nakakaapekto sa kalagayan ng mga kumpanya, hindi lang sa manggagawa, pati sa kumpanya. Napilitan silang magsara nung may pandemya dati. Bakit? For example, I am the owner of the restaurant. Bunggang restaurant ko, ang daming kumakain. Biglang nag-lockdown. Sinong kakain? Mga baka? Naintindihan niyo ako? Kahit sobra ko kasosyal, sobra kasarap ang mga pagkain ko, sinong pupunta kag bibili? Wala. Sino magtatrabaho? Naka-lockdown tong mga tauhan ko. Alangan naman, ang yaman-yaman ko naman kung walang ubra ang mga tauhan ko, pasweldohon ko sila. Wala man ko kinikita. Do you understand? Kaya parehong naapektuhan during the pandemic ang pamilya or mga taong gaobra at ang tag-iya ng ginaobrahan nila. Maliwanag? Okay, next. Sunod. Unemployment. Anong ibig sabihin ng unemployment? Okay. Ano daw? Why obra? Ito ay nangyayari mga Coco Martin, wala ka nakikinig. Ihulog ta kada. Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho, ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Hoy, yun yung unemployed, okay? Or unemployment. Ibig sabihin, pag unemployment or unemployed ang tao, wala siya trabaho, pero active siyang gapangita obra. Pero kung ikaw, wala ka nang trabaho, wala ka pang balak mangita obra, PAL ang tawag sa'yo. Palamunin. Di ba? Saan ka nagtatrabaho? Sa PAL. Sosyal. Philippine Airlines, hindi. Palamunin sa bahay. Tama ba yan? PAL, palamunin, PAL. Di ko na sasabihin. Okay. Next. Sabihin nyo naman, hindi mo si mama. Hey, what is underemployment? Pamate. Ito'y isang pangyayari kung saan ang mga manggagawa ay maaaring ituring na underemployed. Ngunit ang kanilang trabaho ay isang part-time job lamang sa halip na full-time job. Okay. Gets nyo? Pwede rin, for example, underemployed ka, ikaw ay graduate na teacher, ikaw ay nag-ubra bilang yaya. Okay? Ganon yung class. Next. Stop talking. Para matapos natin to. Workers' rights pillar. Ano ang workers' rights pillar?
Ang pillar na ito ay nakapokus o naglalayon, naglalayon na mapalakas at masiguro ang paglikha ng mga batas para sa paggawa. Meaning to say, kapag may nabanggit na batas, workers' rights, karapatan. Okay? Yung workers' rights pillar, for example, karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng day off kahit isang beses sa isang buwan. Kunyari, ikaw ay isang yaya. So, dapat bigyan kagad ng, ngayon nga, social na mga yaya eh. May day off na. Weekly ba? Kada Sunday? Depende sa kanya. Kung gusto niya every Saturday or every Sunday para kitain ang kanyang bibilab. Pwede, di ba? Okay. So, social na. So, pag wala na talaga tayong choice, magyaya na lang tani. Okay, next. Hindi na lang natin ipagpatuloy. Siguraduhin nyo lang ang makapasar ka, Gabriel. So, yung workers' rights pillar, tandaan nyo, ito yung mga karapatan ng mga manggagawa. Ito namang social protection pillar. Ano ang ibig sabihin ng social protection pillar? Hinihikayat ng pillar na ito ang mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, katanggap-tanggap ng pasahod at oportunidad. Ayan, hinihikayat. Ito namang sana to? Ang dami kasi nito eh. Social protection pillar, ito yung pangkabuuan na dapat sinisiguro na maproteksyonan yung karapatan ng mga manggagawa. Diba, bibigyan ka ng karapatan na ipatupad ba? Okay. So, dinatanaw nila kung nagkatotoo ba or kaya nga class, yung mga kahit sa abroad, for example, hindi pa sahudin yung mga workers, pwede silang kasuhan. Pwede silang kasuhan ng mga pulis kung may magko-complain dahil meron talagang social protection pillar. Okay, next. Social dialogue pillar. Anong ibig sabihin ng social dialogue pillar? Nilalayo ng pillar na ito ang laging bukas na pagpupulong. Tandaan nyo from the word dialogue. O magkaroon dapat tayo ng dialogue. Meaning to say pag-uusap. Okay? So nilalayo ng pillar na ito ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, manggagawa, at kumpanya. Pag-dialogue, tatlo yan, mag-uusap sila. Kung pilagid ang tamang pasahod, sasabihin naman ng mga manggagawa, dugangan mo naman ng 50 ang aming daily wage, kay kulang yan, 50 pa lang. So mag-uusap sila, tapos kapag okay ang kumpanya, andyan yung pamahalaan bilang witness. At siya yung kumbaga, wala magagawa yung tag-iya or yung kumpanya dahil andyan yung pamahalaan. Handa niyang proteksyonan ang kapakanan ng mga manggagawa. Pero, at the same time, poproteksyonan din niya ang karapatan ng mga may-ari ng kumpanya. So, dalawa yan. Magsisilbi ang pamahalaan na tagapamagitan or mediator. So, tandaan nyo, social dialogue pillar. Next. Pamatian nyo na lang niliwat. Brain drain. Anong ibig sabihin ng brain drain? Ito ay isang malaking problema. Isang malaking problema ang kaganapang ito sa ating bansa kung saan umaalis ang mga Pinoy na profesional at nagpasyang magtrabaho sa ibang bansa dahil maganda ang sahod at benepisyo. Halimbawa, si Cardel, sobrang talino, asset ng Pilipinas. Ang gagawin ni Cardel, hindi lang tawag patuloy. For example, si Cardel, kumikita siya ng 10,000 dire. Sayang ang galing ni Cardel. Okay? So ngayon, may nag-offer kay Cardel sa ibang bansa, sasahuran siya ng 100,000. So imbis na mapakinabangan ng ating bansa si Cardel, hindi na lang. Dahil mas gugustuhin na ngayon ni Cardel at ng marami pang ibang magagaling na profesional na magtrabaho sa ibang bansa dahil mas malaki ang kita at maraming oportunidad. Do you understand?
Yun yung brain drain. Okay, naubos yung mga magagaling dire. Minimum wage. Anong ibig sabihin nitong minimum wage? Okay. Ang minimum wage, ito yung pinakamababang sahod na maaaring matanggap ng isang tao na nagtatrabaho sa ilalim ng batas ng bansa. Meaning to say, ito ay, kumbaga, may batas ito. For example, sa Manila, I don't know kung pila ang minimum wage sa Manila, 540 ata? 550? Minimum wage, ito yung natatanggap ng isang nagtatrabaho kada araw. I mean, yung bilangan. Pero siyempre, binibigay yan kada, for example, 15 or 30. Wage yan. Meaning to say, for example, ikaw ay pumasok ng 10 days, so 550 times 10, yan ang kikitain mo. Wage yan. Pag salary naman, ganito. Hindi na iisipin kung pila ang adlaw mo. Ang isipin sa salary, okay, ang salary mo ay 15,000, so, kinsenas, 1 to 15, 7.5. 16 to 30, 7.5. Ganon, naintindihan nyo? So, regardless of basta ang ubra mo, meron kang salary na, meron kang buo na sahod na matatanggap. Okay. So, ang wage, ito yung rate mo kada adlaw na matatanggap. Pero hindi ka kada adlaw magsweldo. Yun yung rate mo, yung araw na yan. Tapos, maiipon yan, ihatag sa'yo. Maliwanag? Naintindihan? Okay, anong pagkakaiba ng salary at wage? Yung wage Is kada adlaw na rate mo. Ang salary buo. O pwedeng ihatag niya 1 to 30 or 1 to 15, 16 to 30. Kaya pag sinabi ang salary mo 20 mil talaga yan. Maliwanag. Alin ang gusto nyo? Wage or salary? Kung gusto nyo ng sure ball, salary. Pero minsan kasi kapag hindi ka pala absent, tapos wage ka, 8 times mo yan, kung malaki naman yung wage mo, mas malaki pa yung ano mo. Do you understand? So, ganun yung class. Kung hindi ka pala absent. Okay, next. Lakas paggawa. Anong ibig sabihin ng lakas paggawa? Binubuo ito ng mga miyembro ng populasyon ng mga ng mga miyembro ng populasyon na may edad na 15, 15 pataas na maaaring nagtatrabaho o kaya ay hindi nagtatrabaho ngunit naghahanap ng trabaho. Sa mga tuwid, if you are 15 years old, pwede na talaga kayo magtrabaho, class. Pwede naman talaga. For example, hindi ka makapag-aral. Yun nga lang, hindi ka pwedeng legal na magtrabaho yan. Sa mga pene, ganyan, bawal yan eh. Bawal tanggapin. Pwede ka magtrabaho sa mga ano lang, sideline lang. O kaya, gusto mo mag-obra sa balay, mga ganyan. But, meaning to say, when you are 15 years old, able ka na, pwede ka na talagang magbanat ng buto at kumita. Okay. Next. Blue-collar job. Ano yung blue-collar job? Ito ay tumutukoy sa mga gawain ng mga manggagawang mas higit na ginagamit ang lakas pisikal at enerhiya. Halimbawa, karpentero at welder. Pag sinabing blue-collar job, nyari ikaw ay welder, ginagamitan mo ng lakas yan. Ano naman ibig sabihin ng white-collar job? For example, doctor, teacher, hindi sila gumagamit ng lakas, pero ginagamit nila yung utak. Kasi for example, I am teaching, wala man laman ng utak ko, ano itudlo ko sa inyo? Di ba, kanto na ta sa patio, kag mag lagaw-lagaw ta to. O sinong gusto magupot? Okay, ilubong ko na diretso. Okay. So, naintindihan nyo? Pag blue collar, huwag nyo ikahiya. For example, hindi kayo nakatapos. Ikaw ay welder. Ako nga, pangarap ko matutong mag-welding eh. Hindi, welder ka. Sabi mo, welder lang po ako, ma'am. Pasalamat ka. Skill yan. Ako teacher ako, pero kailangan ko mag-aral muna ng basic welding para makapag-welding ako. Di ikaw nga, gaobra ka na. Meaning to say, magaling ka sa obra na napili mo. Do you understand? Kaya huwag nyo ikahiya. Blue collar lang yan. Nilagyan lang yan ng white and blue collar para bigyan ng emphasis na pag blue, ginagamitan ng physical na lakas.
Not this is, hindi naman ibig sabihin, physical lang ha, puro physical lakas. Kailangan din ng utak. Can you imagine, magwi-welding ka, wala kang utak, eh anong gagawin mo? The gets? Yung nga lang, kailangan talaga ang higit na gumagana kapag blue-collar job ang ano mo, lakas. Ang white-collar job naman, utak. Do you understand? Tigilaliman ka, mag-upira ka. Wala kang utak, tahion mo na, tahion. Para kang sunga, di ba? Siyempre, di ba, dandahanin mo, paano ni tahi? Hindi naman kailangan ng doktor, kailangan pag ng doktor nga mamugat gid sila ha? Siyempre, hindi na. Pero kailangan gamitan ng utak. Okay, saan ni siya tutusukin? Anong bahagi? Wala ba ni, di ba ni mapaparalyze kung diri ko tusukin? Do you understand? So, gamitan ng utak. White collar job yan. Next, duha na lang. Brain drain. Anong ibig sabihin ng brain drain? Ito ay ang suliranin bunga ng pagtatrabaho ng mga manggagawang may kaalamang technical sa ibang bansa. Halimbawa yung mga welder, mga carpenter, construction worker, laborer. Imbes nga din sila mag-obra, ang sweldo din ng laborer, pila? 200, 250, 300. Tapos, plitihan pa, magbalon pa sila. Tapos, pagkapoy na, bulong sa, anong bulong sa kapoy? Tanduay. Anong malaksan? Tanduay na, songs. Pila na lang mauwi sa pamilya? 50. May inaway pa. Kung dito sila sa abroad, laborer ka, kikita ka ng 30 mil. Pagkaon na lang problemawin mo, libre pa kabalay, libre pa plite. Let's say, makapagpadala ka sa pamilya mo ng 20 mil, bungga na. Do you understand? So, diin mo gusto. Kung magko-construction ka rin lang, mabansa na. Kumbaga, magpakapoy ka lang, ka rin lang, sa ibang bansa na, mas dako pa, di ba? Naintindihan nyo, class? O kunyari, paghuhukayin ko kayo dito ng para sa, yung balon? Bubon. Ang bayad rin sa bubon, ay na maghukay ka ng bubon, let's say, 1,000. Kapoy-kapoy bala maggutkot, di ba? Uy, kapoy na. Ganon, 1,000 ang labor. Kung doon ka sa ibang bansa, ginagamitan pa ng makina, tulong-tulungan mo lang. Ang bayad sa iyo ay, pagpalagay natin, 5,000, doon ka na lang. Gets? Amo na. Brain drain yan. Kung brain drain yung white collar job na mga professional, brain drain, eto naman yung blue collar job. Okay. Last. Endo. Anong ibig sabihin ng endo? Ano? Indonesia? My God, Lord. Kunin mo na mga syung-syung sa mundo, Lord. Please. Ilalak ko ng prayer. Amen. Okay. Endo, ito ay Filipino slang. Wala naman talaga yung endo. Slang lang yan. Filipino slang na nangangahulugan ng end of contract. Ang galing kasi ng Pilipino gumawa ng no? Oo nga naman, no? End. Talagang binigyan ng emphasis yung end of contract. Endo. Di ba? Parang hindi masyadong halata. Wala endo na ako Okay. Tumutukoy sa mga manggagawang kontraktual na natapos na ang kontrata. Goodbye, my teacher. Thank you. Goodbye, ma'am.